Gabi na, pero tila hindi sumasabay ang oras sa bigat ng nararamdaman ni Althea. Ang buong pamilya de la Cruz ay nasa hapagkainan, nagtatawanan at nakukuwentuhan, maliban sa isang tao na pakiramdam niya ay nasa gitna ng isang bagyo, siya. Nagsimula ito ng walang babala, isang simpleng tanong mula kay Doña Elena, ang kanyang biyenan, na parang sibat na tumusok sa kanyang puso. Anak, 3 taon na kayo ni Marco. Kailan ba kami makakaroon ng apo? Tumahimik ang lahat. Naramdaman ni Thea ang pagpinti ng ugat sa kanyang sentido. Ang init ng pangingini na unti-unting kumalat sa kanyang katawan. Tila bawat isa sa hapak ay nakatingin sa kanya, naghihintay ng sagot. Si Marco, nasa tabi niya, ay humawak sa kanyang kamay sa ilalim ng mesa, isang tahimik na pagsuporta na hindi makatago sa hiya at pangamba. Ma, darating din po iyan? Pagtatanggol ni Marco. Nugunit hindi natinag si Doña Elena. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may taglay na lamig na mas masakit pa kaysa sa anumang siga. Alam mo Marco, ang pamilya de la Cruz ay kilala sa pagiging marami. Hindi ito tama. Nasa edad na si Althea at responsibilidad niya bilang asawa na magbigay ng tagapagmana. Napakuyom ang kamao ni Thea. Tagapagmana. Paulit-ulit sa isip niya. Para bang isa siyang sisidlan, ang halaga niya ay nakasalalay lamang sa kakayahang maglaman. Tinignan niya si Marco, umaasa ng mas matinding pagtatanggol, ngunit nakita niya lang ang isang taong napakagulo ang isip, hinati sa pagitan ng pagmamahal sa kanya at ng matinding takot sa ina. Kinagabihan, sa kanilang silid, tahimik na humikbi si Thea. Si Marco ay nasa tabi niya, yakap siya, ngunit alam niyang hindi niya kayang punan ang butas ng kalungkutan sa kanyang puso. Mahal, okay lang yan, bulong ni Marco. Makakaya natin ito. Paano Marco? 3 taon na. Gusto ko rin makaanak pero hindi mangyari. Anong gagawin ko? Lumabas ang nasalita sa kanyang bibig na tila luha. Pakiramdam ko, wala akong silbi. Pakiramdam ko? Hindi ako sapat para sa iyo. Para sa pamilya mo? Ang masalitang iyon ang pinakamasakit para kay Marco. Pero para kay Thea, iyon ang pinakatotong nararamdaman niya. Ang kanyang nakaraang relasyon na nagtapos sa matinding sakit at pag-isa dahil sa mga pamilya nilang hindi nakasundo ay nag-iwan ng malalim na takot sa pagkakabukod. Ayaw na niyang maranasan iyon muli. Napakagat labi si Thea. Sa gitna ng kanyang kawalan ng paasa, isang mapanganib na ideya ang unti-unting bumubuo sa kanyang isip. Isang ideya na kasing desperado ng kanyang sitwasyon. Kinabukasan, habang tahimik na nakakape, kinuha ni Thea ang kanyang cellphone at tinawagan ang tanging taong mapakatiwalaan niya ng buong puso, ang kanyang Auntie Lydia. Ang boses ni Thea ay halos hindi marinig, puno ang takot at pag-alinlangan. Auntie, simula niya. Kailangan ko pong tulong niyo. Kailangan kong gawin ito. Inilahat niya ang kanyang plano, ang paggawa-gawang pagbubuntis. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sarili. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Auntie Lydia sa kabilang linya, ang pag-alala sa boses nito. Thea, alam mo ba ang ginagawa mo? Napakalaking kasinungalingan niyan. Paano kung malaman nila? Wala na po akong ibang paraan, Auntie, sagot ni Thea. Ang boses ay nababalutan ng desperasyon. Kailangan ko tong gawin para hindi ako mawala kay Marco. Para matapos na ang lahat ng panggigipit ni Ma'am Elena. Kahit gaano kahirap, kailangan kong subukan. Tahimik si Auntie Lydia sa kabilang linya. Alam niyang desperado na ang pamangkin niya. Alam niyang matagal nang pinahihirapan si Thea ang pamilyang asawa. Sa huli, napabuntong hininga siya ulit. Sige Thea, gagawin ko ang makakaya ko. Pero mag-ingat ka, ang kasinungalingan ay parang gapos. Habang tumatagal mas humihigpit. Kinabukasan, umaga pa lamang ay kinakabahan na si Thea. Nasa banyo siya, hawak ang isang pregnancy test kit. Hindi ito ang unang beses na ginawa niya ito at alam niya na ang magiging resulta. Lumabas ang isang linya, malinaw, malungkot at nagpapatunay sa kanyang pinakamatinding takot, negatibo. Pinikit niya ang kanyang mamata. Ngayon na. Lumabas siyang banyo.
Pilit na inayos ang kanyang muha at hinarap si Marco na bagong gising. Kinuha niya ang isa pang pregnancy test kit, ang isa na pinlano niyang gamitin, ang isa na, "Mahal," sinabi niya, ang kanyang boses ay tila isang malaking pagsisisi, positive. Nagliwanag ang mukha ni Marco, isang ngiti na kasing liwanag ng araw ang sumilay sa kanyang labi. Yumakap siya kay Thea ng mahigpit, halos hindi makahinga sa tuwa. "Mahal, totoo ba to? Magkakababi na tayo?" Ang salita ni Marco ay tumusok sa puso ni Thea. Nakaramdam siyang matinding sakit at kagalakan ng sabay. Tuwa para kay Marco, sakit para sa sarili niya dahil sa kasinungalingan. Napakagat labis siya, sinubukang pigilan ang pagluha. Puno ang konsensya, tumingin siya sa mata ni Marco. "Kailan tayo magpapacheck up, mahal?" Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay punong kagalakan at pag-asa, ganap na walang kamalayan sa bigat ng lihim na ngayon ay kinakarga ng kanyang asawa. Si Thea ay ngumiti ng pilit. Ang kanyang puso ay bumigat ng sobra. Alam niyang nagsimula na ang kanyang laro ng kasinungalingan at wala nang balikan. Ang kanyang makamay ay nanlamig habang hawak niya ang kamay ni Marco. Simula nang ipahaya ni Thea ang magandang balita, ang bawat araw ay naging pagsubok ng kanyang pagpapanggap. Ang dating tahimik nilang bahay ay napuno ngang ingay ngang pagdiriwang mula kay Marco at ang mahigpit na pagsubaybay ni Doña Elena. Kailangan niyang maging isang magaling na aktres. "Mahal, kumain ka na?" "Para sa baby," sabi ni Marco isang umaga. Abot ang isang pinggan ng sariwang prutas. Ngumiti si Thea, pilit, at kumuha ng isang mansanas. "Salamat, mahal." Ngunit sa luplop niya, nag-isip siya kung paano niya paninindigan ang laro. Kinailangan niyang magbasa ng artikulo online, manut ng ma-video tungkol sa pagbubuntis. Ano ang sintomas ng morning sickness? Kailan sumisipa ang bata? Paano baguhin ang kanyang gawi sa pagkain ng hindi halata? Bawat detalye ay kailangan niyang isaisip. Isang hapon, habang nagpapahinga siya sa sala, nilapitan siya ni Doña Elena na may dalang na pamphlet. "Althea, napagdesisyonan ko na. Sa linggo, pupunta tayo sa doktor ng pamilya. Kilala niya ang buong angka namin at tiya akong siya ang pinakamahusay para subaybayan ang pagbubuntis mo." Biglang kumabog ang puso ni Thea. Ito ang kinatatakutan niya. Kung pupunta siya sa doktor ng pamilya, matutuklasan ang lahat. Hindi po ba pwedeng sa ibang doktor na lang?" "Kasi po, medyo nahihiya po ako. Saka gusto ko po sana ako ang pipili ng doktor." Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Tiningnan siya ni Doña Elena. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. "Nahihiya? Bakit ka mahihiya? Anak ka namin ngayon at ang De La Cruz ay walang tinatago. At bakit ka pa pipili? Ang doktor na sinasabi ko ay pinagkakatiwalaan ng pamilya namin sa loob ng maraming henerasyon." "May itinatago ka ba, Althea?" Napalunok si Thea. "Wala po, ma. Nag-alala lang po ako." "Huwag kang mag-alala. Ang kailangan mo lang ay sumunod. Marco, ikaw ang bahala sa kanya. Siguraduhin mong dadalo siya sa appointment sa linggo." Utos ni Doña Elena kay Marco na nakaupo lang sa tabi, tila walang magawa. Nang gabing iyon, matapos matulog si Marco, tahimik na lumabas si Thea at nagtungo sa bakuran. Dun, muli niyang tinawagan si Auntie Lydia. "Auntie, problema po." "Gusto po ni Doña Elena na pumunta ako sa doktor nila." "Hindi ko po alam ang gagawin ko." Narinig niya ang pakbuntong hininga ni Auntie Lydia. "Alam ko na mangyayari yan, Thea. Alam mo ba, may kakilala akong dating nurse sa isang maliit na klinika sa kabilangang bayan. Baka makatulong siya sa atin. Pwedeng gumawa ng pekeng medical records o kung ano pa man. Pero mapanganib ito, Thea." "Alam ko po, Auntie. Pero mas mapanganib po kung malaman nila ang totoo." Sagot ni Thea, ang kanyang tinig ay halos pabulong. "Kailangan ko po ngang kahit anong makatulong. Please, Auntie." Nangako si Auntie Lydia na susubukan. Ang pag-asa ay tila isang maliit na ninga sa gitna ng kadiliman para kay Thea. Sa sumunod na mga araw, mas lalong nagduda si Doña Elena. Madalas siyang magtanong kay Marco tungkol sa pagbubuntis ni Thea. Ang mag-cravings nito
ang nararamdaman nito. Anak, sigurado ka bang mayos ang asawa mo? Hindi ko siya nakikitang nanghihilo o nagiging masalan sa pagkain. Baka naman hindi lang siya nakukuwento sa akin. Nagtaka si Marco sa matanong ang kanyang ina. Ma, iba-iba naman po ang pagbubuntis. Baka hindi lang po talaga siya masalan. Ngunit may bahagi sa kanya na nagtatanong, bakit nga ba parang normal na normal si Thea? Isang hapon. Habang naghahanda ng merienda si Thea, narinig niya si Doña Elena na kausap si Marco sa kabilang kuwarto. Marco, nakakapagtaka. Bakit ayaw niyang pumunta sa doktor natin? Anong dahilan niya? Kung wala siyang itinatago, bakit siya natatakot? Kumabog ang dibdib ni Thea. Alam niyang papalapit na ang katotohanan. Ang bawat sandali ay parang ticking bomb. Nang gabing iyon, habang abala si Thea sa pag-isip ng kanyang susunod na hakbang, tumunog ang kanyang cellphone, isang unknown number. Nag-alinlangan siya pero sinagot din. Isang malamig at pamilyar na boses ang narinig niya. Hindi niya ito makakalimutan. Alam kong sikreto mo, Alta. Ang laro mo ay matatapos na. Nanlaki ang mamata ni Thea. Ang cellphone ay halos mahulog sa kanyang kamay. Ang boses na iyon, ito ay si Sofia. Ang araw baby shower ay dumating. Kasing liwanag ang sikat ng araw sa umaga. Ngunit para kay Thea, ito ay kasing bigat ng isang malaking ulap. Ginawa ni Doña Elena ang lahat para maging engrande ang pagdiriwang sa hardin ng mansyon ng De La Cruz. May mga lobo, bulaklak, at isang malaking cake na may design ng baby. Lahat ay masaya, nagtatawanan, at nagbibigay ng pagbati. Pero bawat ngiti na ibinabalik ni Thea ay may kaakibat na saksa ng konsensya. Ang ganda mo, Althea! Lalo kang naniningay ang buntis ka. Bati ngang isang tita ni Marco. Pilit na ngumiti si Thea. Salamat po. Nasa tabi niya si Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. Yakap-yakap niya si Thea. Ipinagmamalaki sa lahat ang kanilang baby. Tuwing makikita ni Thea ang kislap sa mga mata ni Marco, lalo siyang nakakaramdam ng pagiging makasalanan. Paano niya nasisikmura ang ganitong kasinungalingan sa taong labis na nagmamahal sa kanya? Habang nakuwentuhan ang mabisita, biglang nakaroon ngang kaguluhan sa pasukan. Isang babaeng balingkinitan, may mahaba at itim na buhok, ang pumasok. Nakasuot siyang isang eleganteng damit na hapit sa kanyang katawan, at ang kanyang mamata ay matalim at puno ng kumpiyansa. Marco, tawag ng babae. Isang matinis na boses na halos umaling-aungaw sa hardin. Napalingon si Marco. Ang kanyang mamata ay nanlaki sa pakamangha. Sofia, ikaw na ba yan? Nilapitan ni Sofia si Marco at yumakap. Isang mahabang yakap na tila hindi na yata matatapos. Ang tagal nating hindi nakita. Nag-aral ako sa ibang bansa at ngayon lang ako nakawi. Nabalitaan ko na ikakasal ka na? Hindi mo man lang ako inimbita. Tumawa siya ng bahagya, ngunit ang kanyang nga mata ay nakatingin kay Thea. Binitiwan ni Marco si Sofia at lumapit kay Thea. Thea, si Sofia pala. Classmate ko siya nung high school. Sofia, si Althea, ang asawa ko. Inilahat ni Thea ang kanyang kamay. Sinusubukan na maging magili. Hello Sofia, nice to meet you. Ngunit sa halip na kamayan siya, tinitigan lang ni Sofia ang kanyang kamay. Pagkatapos ay nilipat ang tingin sa tiyan ni Thea. Ah, ikaw pala ang asawa ni Marco na nagdadalang tao? Congratulations Thea, you really got lucky. Ang huling salita ay may bahit ng panunuya na si Thea lang ang nakarinig. Napakunot ang nuni Thea. May kakaibasam nga tingin ni Sofia, isang bagay na hindi niya may paliwanag. Pakiramdam niya ay may isang pares ng mata na sumusubaybay sa bawat kilos niya. Lumipas ang ilang oras, abala si Thea sa pag-entertain ng gabisita. Paulit-ulit siyang binabati at kinukumusta, habang si Sofia naman ay patuloy na nasa tabi ni Marco, nagkukuwentuhan at nagtatawanan. Hindi maiwasan ni Thea ang makaramdam ng selos at pangamba. Kung titingnan, bagay sina Marco at Sofia, parehong matatalino at may class. Biglang naramdaman ni Thea ang matinding pagkahilo. Hindi ito bahagi ng kanyang pagpapanggap.
Tunay na nararamdaman niya ang pagkabalisa, ang bigat ng lihim na halos sumabog sa kanyang dibdib. Mabilis siyang nagpaalam kay Marco at nagtungo sa banyo. Pagpasok niya, isinara niya ang pinto at huminga ng malalim. Ang kanyang ulo ay umiikot. Kinuha niya ang kanyang cellphone at muling tinawagan si Auntie Lydia. Auntie, pakiramdam ko hindi ko na kaya. Ang hirap magpanggap. At si Sofia po, parang may alam siya. May kakaiba po sa mkatingin niya. Thea, kalma lang. Huwag kang padala sa takot. Hindi ka lang sanay magsinungaling. Kaya ka kinakabahan. Pagtatangka ni Auntie Lydia na pakalmahin siya. Nasa bahay ka na. May safe ka pang pwedeng puntahan kung sakaling may mangyari. Habang nag-usap sila, narinig ni Thea ang pagbukas ng pinto ng banyo. Napalingon siya at nakita niya si Sofia na nakatayo doon. May ngiti sa labi, ngunit ang kanyang mamata ay matatalim na nakatitik sa kanya. Oh, sorry, nag-chair lang ako, sabi ni Sofia, ngunit hindi siya umalis. Sa halip, lumapit siya ng kaunti at nakunwari na nag-ayos ngang buhok sa salamin, ngunit ang kanyang mamata ay nakatuon kay Thea at sa cellphone nito. Mabilis na ibinaba ni Thea ang kanyang cellphone. Ang puso ay kumakabo ng malakas, na kunwari siyang nahuhugas ng kamay. Okay lang, tapos na rin ako. Lumapit si Sofia sa kanya. Alam mo, Thea, may isang bagay akong natutunan sa buhay. Ang malihim, hindi iyan nagtatagal. Kahit gaano mo kagaling itago, may panahon na lalabas at lalabas din ang katotohanan. Tinignan ni Thea si Sofia. Ang kanyang ngiti ay nakakapanindig balahibo. Anong ibig mong sabihin? Humalakhak si Sofia. Wala naman. Sabi ko lang, mag-ingat ka. Hindi lahat ng lihim ay kayang itago habang buhay. Pagbalik ni Thea sa hardin, nakita niya si Marco na masayang nakikipagkwentuhan kay Sofia. Tila hindi niya napansin ang kakaibang aura sa pagitan ni Thea at Sofia. Pakiramdam ni Thea ay nag-iisa siya. Sa gitna ng isang selebrasyon na para sa kanya ay isang malaking kasinungalingan, ang babala ni Sofia ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang maumaga ni Marco ay puno ngang kagalakan simula ng ibalita ni Thea ang pagbubuntis nito. Bawat araw, gumigising siya ng mas maaga, punong pananabi na makita ang kanyang asawa. Ang ideya na magiging ama na siya ay nagbibigay sa kanya ngang lakas at inspirasyon. Isang umaga, habang mahimbing pa ang tulog ni Thea, tahimik siyang bumangon at nagtungo sa kusina. Nahanda siya ng simple ngunit masustansyang almusal, scrambled eggs, toasted bread, at sariwang orange juice. Inilagay niya ang maito sa isang tray, kasama ang isang maliit na bulaklak na pinitas niya sa hardin. Dahan-dahan siyang pumasok sa kanilang silid at nakita niya si Thea na nakatitik sa kisame, malalim ang iniisip. Good morning, mahal. Bati ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ngang pagmamahal. Naghanda ako ngang almusal para sayo. Ngumiti si Thea, isang ngiting tila pilit. Salamat, mahal. Ang sweet mo talaga. Umupo si Marco sa tabi ng kama at inilapak ang tray. Kumain ka ng marami. Para sa baby natin. Pinagmamasdan niya ang bawat subo ni Thea. Ang kanyang puso ay umaapaw sa kaligayahan. Ngunit may bahagi sa kanya na nagtataka. Bakit parang hindi masigla si Thea? Bakit parang may malalim siyang iniisip? Ilang araw ang lumipas, at napansin ni Marco ang ilang kakaibang gawin ni Thea. Tuwing binabanggit niya ang pagpapacheck up sa doktor, lalo na sa doktor ng pamilya nila, nagiging mailap si Thea. Mahal, kailan tayo pupunta sa OBGYN? Gusto kong makita ang baby natin sa ultrasound. Tanong ni Marco isang gabi, habang nakayakap sila sa sofa. Nag-iwas na ang tingin si Thea. Medyo pagod pa ako, mahal. Saka, marami pa akong kailangang ayusin sa bahay. Baka next week na lang. Napakunot ang ni Marco. Pero mahal, importante ang regular check-up. Gusto ko lang siguraduhin na mayos kayo ng baby. O naman, mahal. Ayos lang kami. Hindi naman ako masalan magbuntis. Sagot ni Thea, pilit na ngumiti. Hindi na nakpumilit si Marco. Ayaw niyang pilitin si Thea, ngunit ang mapag-iwas na ito,
ay nagtanim ng maliit na buto ng pagdududa sa kanyang isip. Isang hapon, habang naglilinis si Thea sa kanilang silid, napansin ni Marco na may inilagay siyang isang manipis na sobre sa ilalim ng mga damit sa kanyang drawer. Mabilis niya itong isinara pagkakita sa kanya. May hinahanap ka ba, mahal? Tanong ni Thea. Ang kanyang boses ay tila may bahid ng kaba. Ah, wala naman. Naghahanap lang ako ng panyo, sagot ni Marco. Kahit na ang toto ay wala siyang hinahanap. Nagtaka siya. Ano kaya ang laman ng sobre na iyon? Bakit tila ayaw ni Thea na makita niya? Habang lumalalim ang kanyang pagdududa, lalo namang nagiging aktibo si Doña Elena sa pagtatanong. Marco, nakita mo ba ang asawa mo na kumain ng mangga na may bagong? O kaya, yung biglang pagkagusto sa maasim na pagkain? Tanong ni Doña Elena sa kanya habang nahahapunan sila. Hindi naman po, ma. Normal lang po ang kinakain niya, sagot ni Marco. Ah, ganun ba? Kasi ang sabi ng kaibigan ko, ang nabuntis daw ay nakakaroon ng kakaibang cravings. Baka naman hindi lang siya nakukuwento sa iyo, patuloy ni Doña Elena. Ang kanyang nga mata ay matalim na nakatingin kay Thea. Naramdaman ni Marco ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Alam niyang may pinupunto ang kanyang ina, ngunit hindi niya maintindihan kung ano. Ang matanong ni Doña Elena ay nakdarakdak sa kanyang pagkalito. Nang gabing iyon, matapos ang isang tahimik na hapunan, nahiga si Marco sa tabi ni Thea, mahimbing na itong natutulog. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Thea, hinawakan ito. Ngunit pagdamping ang kanyang nga daliri, biglang nagising si Thea. Nanlaki ang mga mata ni Thea, puno ng takot. Ang kanyang pahinga ay bumilis. Marco? Bakit? Nagulat si Marco sa reaksyon ni Thea. Hindi ito ang Thea na kilala niya. Ang Thea na laging masaya kapag hinahawakan niya. Ang kanyang nga mata ay puno ng pangamba, hindi ngang pagmamahal. Wala, mahal. Hinawakan ko lang ang kamay mo, sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay tila may bahid ng kalungkutan. Ngumiti si Thea. Pilit na pilit. At ipinikit ang kanyang nga mata. Ah, akala ko kung ano na. Ngunit ang takot sa mga mata ni Thea ay hindi nawala sa isip ni Marco. Bumalik siya sa kanyang tabi, nakatitik sa kisame. Ang kanyang puso ay nababalot ng pakalito at pag-alala. May itinatago ba siya sa akin? Bulong ni Marco sa dilim. Ang tanong na iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Nakbabanta na sirain ang kanyang kapayapaan. Hindi nagtagal, ang pagdududa ni Thea kay Sofia ay naging katotohanan. Pagkatapos ng baby shower, naging mas agresibo si Sofia. Madalas itong may text o tumawag kay Marco sa mga oras na alam ni Thea na nasa bahay ito, at ang mga mensahe nito ay puno nga magtanong na tila naghahanap ng butas sa kanilang relasyon. Isang araw, habate ay naglalakad patungo sa maliit na klinika sa kabilang bayan. Ang klinikang inirekomenda ni Auntie Lydia. Para sa kanyang nga peking check-up ay naramdaman niya na may sumusunod sa kanya. Lumingon siya, ngunit wala siyang nakita. Pinilit niyang ipagwalang bahala ang kaba sa kanyang dibdib, iniisip na guni-guni lang niya. Pagpasok niya sa klinika, may kakaiba na siyang pakiramdam. Ang maliit na klinik na iyon ay halos walang tao, at ang ambience ay tahimik at tila may bahid ng pagtatago. Matapos niyang makuha ang kanyang peking medical certificate mula sa nurse na inendorso ni Auntie Lydia, nakmadali siyang lumabas. Ngunit paglabas niya, bumungad sa kanya si Sofia, nakasandal sa kotse nito, nakangisi. Oh, Thea, andito ka pala. Anong ginagawa mo sa ganyang klaseng klinika? Akala ko ba sa sikat na doktor ng pamilya de la Cruz ka nagpapacheck up? Nanindig ang balahibo ni Thea. Anong ginagawa mo rito, Sofia? Nagtatanong lang, Althea, sagot ni Sofia, dahan-dahang lumapit. Ang alam ko, sa mga high-end na ospital ang pumupunta ang nga de la Cruz, hindi sa ganito. Private clinic, na tila walang pangalan sa mapa. Naramdaman ni Thea ang pagpintik ngang uga sa kanyang sentido. Wala kang pakialam sa buhay ko. Talaga ba? Tingnan natin, sabi ni Sofia at ipinakita ang kanyang cellphone. Sa screen, mayroong video. Video ni Thea na nag-usap sa nurse, may binibigay na sobre
at lumalabas na may hawak na papel. Hindi malinaw ang boses, ngunit ang visual ay sapat para magtanim ng duda. Binayaran mo ang nurse, di ba? Para makaroon ka ang pekeng dokumento. Ang galing mo, Thea. Talagang sineryoso mo ang pagiging artista. Ang boses ni Sofia ay punong-puno ng panunuya. Ano kaya ang sasabihin ni Marco kapag nalaman ni ito? O kaya ni Doña Elena? Napaatras si Thea. Pakiramdam niya, hay nawawalan siya ngakas. Wala kang alam, Sofia. Huwag kang mangialam sa buhay namin. Wala akong alam. Alam ko ang lahat, Thea. Alam kong desperado ka. Alam kong hindi ka talaga buntis. At alam ko rin na ginagamit mo lang si Marco para makatakas sa kung anuman ang problemang mayroon ka. Ngumiti si Sofia, isang ngiting punong galit at panalo. At sisiguraduhin kong malalaman ng lahat ang katotohanan. Bago pa makapagsalita si Thea, mabilis na pumasok si Sofia sa kanyang sasakyan at nagmaneho palayo. Iniwan si Thea na nakatayo doon, nanginginig sa takot at galit. Kinabukasan, habang naglalakad si Thea sa pasilyong ansyon, narinig niya ang boses ni Doña Elena na kausap si Marco sa telepono. Hindi ko maintindihan. Marco, bakit hindi na lang kayo pumunta sa doktor natin? Nag-alala ako sa kalusugan ni Althea. At bakit may nakwento sa akin na nakita raw siyang pumunta sa isang maliit na klinika? May itinago ba siya sa atin? Naramdaman ni Thea ang lamig na unti-unting kumalat sa kanyang katawan. Alam niya na ito ang simula ng katapusan. Nang gabing iyon, matapos ang hapunan, nakaupo si Thea sa sala. Nag-isip ng paraan para makatakas sa kanyang kinakaharap. Biglang tumunok ang telepono. Si Marco. Mahal, nasa labas akong bahay ni Sofia. Kailangan nating mag-usap. Ang boses ni Marco ay seryoso, malamig. Mabilis na lumabas si Thea. Nakita niya si Marco na nakatayo sa harap ng bahay ni Sofia. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nang makita siya, lumapit si Marco at hinila siya palayo ng kaunti. Ano ba ang nangyayari, Thea? Bakit ka sinasabi ni Sofia na niloloko mo kami? Biglang bumukas ang pinto ng bahay ni Sofia at lumabas siya. Ah, nandito na pala kayong mag-asawa. Perfect timing. Nilapitan niya sila. Ang kanyang nga mata ay nanlilisik. Huwag kang makunwari, Thea. Alam na ni Marco. Nalaman na rin ng mommy niya. Nanlaki ang mga mata ni Thea. Bumali ang takot na naramdaman niya. Anong ibig mong sabihin, Sofia? Tanong ni Marco, ang kanyang tinik ay nagtatagong galit. Ang ibig kong sabihin, Marco, sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay malakas, niloloko kang asawa mo. Hindi siya buntis. Nagpapanggap lang siya. Hindi ba, Thea? Napaatras si Thea. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang mga mata ni Marco ay nakatingin sa kanya. Puno ng pakalito, sakit at pagtataksil. Nag-iwas siyang tingin. Hindi niya kayang salubungin ang galit at sakit sa mga mata ng kanyang asawa. Hindi totoo yan, Marco. Nagsisinungaling siya. Sigaw ni Thea. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ngunit huli na. Ang huling tanaw niya bago tuluyang manlamig ang kanyang katawan ay ang pagdating ng isang kotse. Lumabas doon si Doña Elena at ang kanyang nga mata ay matalim na nakatitik sa kanila. Ano ito, Althea? Ano ang lahat ng ito? Sigaw ni Doña Elena. At sa kanyang kamay, ay may hawak siyang isang sobra na puno nga litrato at papel na mukhang pekeng dokumento. Iyon ang mga ebidensya na ibinigay ni Sofia. Nanlalamig ang nga kamay ni Marco. Ang masalita ni Sofia ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga, ngunit ang kanyang nga mata ay nakatuon lamang kay Thea. Nakita niya ang takot sa mukhang asawa, ang pag-iwas ng tingin nito. Hindi ito makatingin sa kanya ng diretso. At pagkatapos, dumating si Doña Elena. Ang kanyang presensya ay parang yelo na bumalot sa buong paligid. Ang sobra sa kanyang kamay ay tila isang hatol. Ano ito, Althea? Ano ang lahat ng ito? Ang boses ni Doña Elena ay matalim, puno ang galit at pagkadismaya. Kinuha ni Doña Elena ang malitrato at papel mula sa sobra at ipinukol sa paanan ni Thea. Malitrato ni Thea sa harap ng isang hindi kilalang klinika.
Mapekeng resibo a resulta ng laboratorio. Ang isang pekeng ultrasound. Nangingini ang makamay ni Marco habang pinupulot ang mga ito. Hindi po totoo yan. Tanggi ni Thea, ang kanyang boses ay nangingini. Nagsisinungaling si Sofia. Nagsisinungaling? Tumawa si Sofia, isang tawa na walang kaligayahan. Kung ganun, bakit mo tinawagan si Auntie Lydia sa banyo nung baby shower ha, Althea? Narinig ko mismo ang pangalan ng klinika. At kung hindi ka buntis, bakit may ganito kang mapekeng papeles? Bumaling si Doña Elena kay Thea. Ang kanyang muha ay namumula sa galit. Kaya pala ayaw mong magpatingin sa doktor ng pamilya. Kaya pala puro kadahilan. Niloko mo kami, Althea. Niloko mo ang anak ko. Niloko mo ang buong pamilya de la Cruz. Napakagat labi si Thea. Ang kanyang mata ay nagsimulang mamasa. Ma, hindi po sa ganun. Huwag mo akong matawag na ma. Sigaw ni Doña Elena. Wala kang karapatang tawagin akong matapos mong gawin ito sa amin. Ang kalapastanganan mo, ang kahihiyan na dinala mo sa pamilya de la Cruz. Si Marco, natahimik lamang hanggang ngayon, ay unti-unting naramdaman ang paglamig ng kanyang dugo. Ang lahat ng pagdududa, ang makakaibang kilos ni Thea, ang matanong ni Doña Elena, lahat ay biglang nakaroon ng kahulugan. Ang kagalakan na naramdaman niya sa mga nakaraang buwan ay naglaho, na parang bula, napalitan ng sakit, at pagtataksil. Thea, totoo ba to? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig, parang bulong. Ang kanyang mga mata ay nagbabanta na luha. Napayuko si Thea. Ang kanyang mangbalikat ay nanginginig. Marco, pakinggan mo ako, please. Ano pa ang papakinggan ko, Althea? Ang kanyang boses ay unti-unting tumaas, puno ng pinding sakit. Ang lahat ng kasinungalingan mo. Ang bawat ngiti ko, ang bawat pag-asa ko, lahat ay peke. Ginawa mo akong tanga. Ginawa mo kaming lahat na tanga. Hindi ko po gustong saktan kayo. Umiyak si Thea. Ginawa ko lang po iyon dahil sa pressure. Dahil kay Tita Elena, 3 taon na, wala pa rin kaming anak. Araw-araw, binibigyan niya akong pressure. Natatakot po ako na baka iwanan mo ako, Marco. Na baka palayasin akong pamilya mo. Nagulat si Marco sa masalita ni Thea. Tumingin siya sa kanyang ina na matalim pa rin ang tingin. Hindi ko yan kasalanan, Althea. Trabaho mo ang magbigay ng tagapakmana sa pamilya. Kung hindi mo kaya, huwag kang mandaya. Sagot ni Doña Elena, walang bakas ng pag-unawa. Tama na ma, sigaw ni Marco, bumaling sa kanyang ina. Hindi ninyo naintindihan ang bigat ng dinadala niya. Araw-araw, sinisisi niyo siya. Hindi siya makinama. Hindi siya bagay na magbibigay lang gusto ninyo. Ngunit huli na. Ang lahat ay tila nasa isang maingay na gulo. Ang sakit, galit, at pagkabigla ay sumabog. Naramdaman ni Marco na parang may nagwasa sa kanyang dibdib. Ang babaeng mahal niya, ang babaeng pinaniwalaan niya ng buong puso, ay niloko siya sa pinakamalalim na paraan. Sa gitnang kaguluhan, tumakbo si Thea. Tumakbo siya palayo sa manahuhusgang mata ni Doña Elena, sa nanlalaking mata ni Sofia, at lalo na sa nabigong tingin ni Marco. Tumakbo siya sa gitna ng kalsada, hindi alintana ang simoy nganghin na unti-unting naging lamig na ulan. Ang kanyang ngaluha ay bumalong kasabay ngang bawat patak ng ulan. Thea, bumalik ka, siga ni Marco, ngunit huli na. Naiwan si Marco, nakatayo sa ulan, basang-basa, habang nakita niya si Thea na unti-unting naglaho sa dilim. Ang kanyang puso ay nabiya. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang kanyang mamata ay puno ngang matinding pait at pagtatampo. Ma, bakit mo ginawa ito? Ang boses ni Marco ay parang pag-ungong isang nasasaktang hayop. Bakit kailangan niyong gawin ito sa kanya? Tumalikot si Doña Elena. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang emosyon. Hindi siya sumagot. Hindi niya kaya. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa kaysa sa anumang salita. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Kasabay ng pagbuhos ng luha sa mga mata ni Marco. Nakatayo siya sa gitna ng daan. Basang-basa
habang ang anino ni Thea ay tuluyan ng naglaho sa dilim. Ang sakit na naramdaman niya ay hindi maipaliwanag. Hindi lang ito sakit ng pagtataksil, kundi sakit ng panghihinayang. Panghihinayang sa sarili niya. Pumasok si Marco sa loob ng mansyon. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatingin kay Doña Elena na nakatayo pa rin sa sala, tila walang nangyari. Bakit ma? Bakit ninyo ginawa ito? Ang boses ni Marco ay nangingini sa galit. Hindi ninyo ba nakita kung gaano siya nasasaktan? Hindi ninyo ba narinig ang dahilan niya? Tumingin si Doña Elena sa kanya. Ang kanyang mukha ay matigas. Marco, ginawa ko lang ang tama. Hindi natin pwedeng hayaan ang isang kasinungalingan na mamayakpak sa pamilya de la Cruz. Ang babaeng iyon ay hindi karapat-dapat sa pangalan natin. Kailangan mong hiwalayan siya. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Hiwalayan? Pagkatapos ng lahat ng ito. Ma, hindi ninyo ba naiintindihan? Minahal ko siya at minahal niya ako. Ginawa niya lang iyon dahil sa inyo, dahil sa pressure ninyo na makaapo. Pressure? Responsibilidad niya iyon bilang asawa mo. Hindi niya dapat ginawa ang pagpapanggap na iyon. Sagot ni Doña Elena, ang kanyang boses ay tumaas. At ano ang gusto ninyong mangyari, ma? Na maging robot siya na magbibigay lang ang gusto ninyo? Na maging makina siya na magbubuntis lang para sa inyo? Sumigaw si Marco. Ang kanyang galit ay lumalabas na. Hindi ko siya hihiwalayan, ma. Mahal ko si Thea. At kung may kasalanan man siya, may kasalanan din ako, may kasalanan din kayo. Nagulat si Doña Elena sa pagsigaw ni Marco. Bihira siyang magtaas ng boses sa kanyang ina. Marco, huwag mong kalimutan kung sino ang kinakausap mo. Ako ang nanay mo. At ako ang asawa niya, ma. At hindi ko siya pababayaan. Hindi ko siya iwanan. Buong lakas na sinabi ni Marco. Kung pipiliin ninyo ang kahihiyan at ang pagpapanggap na perpekto, ako, pipiliin ko ang pagmamahal. Pipiliin ko si Thea. Iniwan ni Marco ang kanyang ina na nakatayo doon. Tulala. Naktungo siya sa kanilang silid. Ang bawat sulok ng silid ay nagpapaalala kay Thea. Ang kanyang madamit na nakasabit sa closet, ang kanyang mapaboritong libro sa bedside table, ang kanyang pabango na nag-iwan pa rin ng amoy sa hangin. Umupo si Marco sa gilid ng kama. Ang masalita ni Thea ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Natatakot po ako na baka iwanan mo ako, Marco. Na baka palayasin ako ng pamilya mo. Bumalik sa kanyang alaala ang manakaraang buwan. Ang mapakatataon na sinubukan ni Thea na ipahiwatik ang kanyang nararamdaman. Ang magabi na umiyak siya ng tahimik. Ang mapilit na ngiti niya sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang pagiging abala sa trabaho. Ang kanyang pagiging bulaksam nga senyales. Bakit hindi ko siya pinakinggan? Tanong ni Marco sa sarili. Bakit hinayaan kong mangyari ito? Ang kanyang pagiging hiwalay sa kanyang ina. Ang kanyang pagiging sunod-sunuran sa kagustuhan nito ay nagdulot ng matinding sakit kay Thea. Naging passive siya. Hindi niya naprotektahan ang kanyang asawa. Ang pagtataksil ni Thea ay bunga ng kanyang sariling kapabayaan. Kinuha ni Marco ang kanyang cellphone. Kailangan niyang makausap si Thea. Kailangan niyang ipaliwanag ang lahat. Kailangan niyang humingi ng tawad. Tinawagan niya ang cellphone ni Thea. 1 ring, 2 ring, 3 ring. Walang sumasagot. Paulit-ulit niya itong tinawagan, ngunit walang sagot. Naalala niya na sinabi ni Thea na si Auntie Lydia ang tanging taong pinakakatiwalaan niya. Malamang na doon siya nagpunta. Hindi na nag-aksaya ng oras si Marco. Kahit na umuulan pa rin, lumabas siya ng mansyon at nagmaneho patungo sa bahay ni Auntie Lydia. Ang daan ay madulas, ngunit hindi niya alintana. Ang tanging nasa isip niya ay si Thea. Nang makarating siya sa bahay ni Auntie Lydia, nakita niya ang ilaw na nakabukas. Kumatok siya sa pinto. Bumukas ang pinto at bumungat sa kanya si Auntie Lydia. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-alala. Marco, anong ginagawa mo rito? Nandiyan po ba si Thea, Auntie? Kailangan ko po siyang makausap. Kailangan ko pong magpaliwanag. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Tumingin si Auntie Lydia sa likuran niya, pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Marco.
Nandito siya Marco, pero ayaw kaniyang kausapin. Sobrang nasasaktan siya. Please auntie, kahit saglit lang. Kailangan ko lang siyang makita. Pakiusap ni Marco. Napabuntong hininga si Auntie Lydia. Sige, pasok ka. Pero hindi ko masisigurong kakausapin kaniya. Pumasok si Marco sa loob ng bahay. Nakita niya si Thea na nakaupo sa isang sulok ng sala. Nakatalikod sa kanya. Ang kanyang mabalikat ay nanginginig. Naririnig niya ang mahinang hikbi nito. Thea, tawag ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at pagsisisi. Ngunit hindi lumingon si Thea. Sa halip, mas lalo siyang yumuko at mas lalong lumakas ang kanyang pag-iyak. Thea, mahal, pakinggan mo ako. Alam kong nakamali ako. Alam kong dapat kitang pinrotektahan. Ako ang may kasalanan. Patawarin mo ako. Pakiusap ni Marco, lumapit sa kanya. Ngunit umiling lang si Thea. Umalis ka na Marco, ayoko kang makita. Ang kanyang boses ay basak. Punong sakit. Napahinto si Marco. Ang sakit sa boses ni Thea ay tumusok sa kanyang puso. Naintindihan niya. Naintindihan niya kung gaano kalalim ang sakit na idinulot niya. Umupo si Marco sa sahig, sa labas ng pinto ng silid kung saan naroon si Thea. Narinig niya ang patuloy na pag-iyak ni Thea sa loop. Hindi kita susukuan. Thea. Bulong ni Marco sa dilim. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Hindi pa tapos ang lahat. Hindi ako alis hanggat hindi ka nakikinig sa akin. Hindi ako alis hanggat hindi ka nagpapatawad. Heza, ang bawat hikbi ni Althea ay parang kutsilyo na humihiwa sa kanyang dibdib. Nakakulong siya sa silid sa bahay ni Auntie Lydia. Ang kanyang mukha ay nakasupsop sa unan, basang-basang ang luha. Narinig niya ang boses ni Marco sa labas. Ang kanyang mapakiusap, ang kanyang pahingi ng tawad. Ngunit sa ngayon, hindi niya kayang harapin iyon. Ang sakit ay masyadong sariwa. Ang kahihiyan ay masyadong malalim. Umalis ka na. Marco, ayoko kang makita. Bulong niya. Kahit alam niyang hindi siya maririnig. Ang kanyang puso ay nagdurugo. Hindi lang dahil sa pagtataksil na ginawa niya, kundi dahil sa sakit na idinulot niya sa taong mahal niya. Ngunit sa gitna ng kanyang kalungkutan, may bahagi sa kanya na nakakaramdam din galit. Galit kay Doña Elena na ang walang tigil na panggigipit ang nagtulak sa kanya sa kasinungalingan. Galit kay Sofia na walang awa siyang ibinulgar, sinira ang kanyang buhay. At higit sa lahat, galit sa sarili niya dahil sa kanyang kahinaan na nagdulot ng lahat ng ito. Maya-maya, naramdaman ni Thea ang isang kamay na humaplos sa kanyang likod, si Auntie Lydia. Tahimik itong umupo sa tabi niya, hindi nagsasalita, hinahayaan lang si Thea na ilabas ang lahat ng sakit. Nang humupa ang kanyang pag-iyak, dahan-dahang bumangon si Thea. Ang kanyang mata ay maga, ang kanyang mukha ay namumula. Auntie, ang sakit-sakit po? Alam ko, anak. Sagot ni Auntie Lydia. Ang kanyang boses ay puno ng pag-unawa. Pero kailangan mong humarap sa katotohanan. Hindi ka lang naman nag-isa sa problemang ito. Pero auntie, niloko ko si Marco, niloko ko sila. Wala akong karapatan na magalit. Sabi ni Thea, ang kanyang tinig ay basak. Thea, ang kasinungalingan ay mali. At alam mo iyan, sabi ni Auntie Lydia, mahinahon. Pero kailangan mong tingnan kung bakit mo ginawa iyon. Ano ang nagtulak sa'yo? Ang takot, di ba? Ang takot na iwanan ka? Niyakap ni Auntie Lydia si Thea. Naalala mo pa ba si Miguel? Biglang nalamig si Thea. Si Miguel, ang kanyang unang paibig. Ang relasyon na nagtapos sa matinding sakit dahil sa pagtutol ng pamilya ni Miguel at ang kanyang biglang paiwan sa kanya. Iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niya ang matinding sakit ng pagkakabukot at pag-iisa. Nung iniwan ka ni Miguel, pakiramdam mo ba, ikaw ang may kasalanan na hindi ka sapat para ipaglaban niya? Tanong ni Auntie Lydia. Tumango si Thea. Ang kanyang nga mata ay muling namasa. Opo, Auntie, pakiramdam ko, wala akong halaga. At iyon ang takot na dinala mo sa pag-aasawa mo kay Marco. Patuloy ni Auntie Lydia. Ang takot na baka iwanan ka ulit.
Ang takot na baka hindi ka sapat para sa pamilya de la Cruz. Kaya mo ginawa ang lahat para lang makamit ang pagtanggap nila kahit na kailangan mong magsinungaling. Ang masalita ni Auntie Lydia ay parang ilaw na unti-unting napapaliwanag sa madilim na sulok ng kanyang isip. Oh, tama si Auntie Lydia. Ang kanyang pagpapanggap ay hindi lang dahil sa pressure ni Doña Elena, kundi dahil din sa kanyang sariling takot at insecurities. Nawala siya sa pagsubok na maging perpekto para sa iba, at sa proseso, nawala ang kanyang sarili. Kailangan mong tanggapin ang pagkakamali mo, Thea, pero kailangan mo ring patawarin ang sarili mo at kailangan mong lumaban. Lumaban para sa sarili mo at lumaban para sa pagmamahal mo kay Marco, sabi ni Auntie Lydia. Hindi ka dapat maging biktima ng takot mo, dapat kang maging malakas. Tumingin si Thea sa labas ng bintana. Ang ulan ay huminto na, ang hangin ay sariwa. Naramdaman niya ang unti-unting pagbangon ng lakas sa kanyang kalooban. Tama si Auntie Lydia. Hindi siya pwedeng magtago habang buhay. Kailangan niyang harapin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Hindi lang para kay Marco, kundi para sa sarili niya, para sa kanyang dignidad. Dahan-dahan, bumangon si Thea. Lumapit siya sa kanyang bag at kinuha ang kanyang wedding ring. Matagal niya itong tinitigan. Ang naalaala ng kasal nila ni Marco ay bumalik. Ang kanilang nga pangako. Ang kanilang pagmamahalan. Isinuot niya ang singsing. Hindi ito simbolo ng pagtataksil, kundi simbolo ng pag-asa, ng pagmamahal na kailangan niyang ipaglaban. Panahon na para harapin ang katotohanan. Bulong ni Thea. Ang kanyang boses ay matatak, puno ng determinasyon. Hindi na siya magtatago. Hindi na siya magpapanggap. Nakatayo pa rin si Marco sa labas ng bahay ni Auntie Lydia. Basang-basang ang hamok ng umaga, ngunit hindi niya alintana. Ang kanyang isip ay puno ng salita ni Thea. Ang kanyang pag-iyak. At ang realization na ang kanyang pagiging pasibo ang nagtula sa asawa sa kasinungalingan. Hindi niya susukuan si Thea. Kailangan niyang ipaglaban ang pagmamahal nila. Nagmaneho siya pabalik sa mansyon ng De La Cruz. Ang kanyang puso ay puno ng determinasyon. Pagpasok niya, nakita niya si Doña Elena na nag-almusal sa dining area, tila walang nangyari. Ang kanyang ina ay kalmado, ngunit ang lamig sa kanyang nga mata ay hindi pa rin nawawala. Marco, mabuti at nakauwi ka na, sabi ni Doña Elena, walang bakas ng pag-aalala. Napag-usapan na natin ito, kailangan mong asikasuhin ang annulment papers, mas mabilis, mas mabuti. Umupo si Marco sa tapat ng kanyang ina, ang kanyang mamata ay matalim. Hindi ko po gagawin iyon, ma. Tumingin si Doña Elena sa kanya, nakakunot ang no. Ano ang sinasabi mo? Pagkatapos ng lahat ng kahihiyan na idinulot ng babaeng iyon, ipagpipilitan mo pa rin siya. Marco, huwag mong kalimutan kung sino ka, ikaw ang De La Cruz. Hindi ka pwedeng makaroon ng asawang sinungaling. Hindi po siya sinungaling, ma. Desperado lang po siya. Sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay matatak. At kung may kasalanan man po siya, may kasalanan din po tayo. Kayong lahat. Ako. Nagulat si Doña Elena. Anong sinasabi mo? Wala kaming kasalanan. Siya ang nagpanggap. Kayo po ang nagbigay ng pressure, ma. Araw-araw, sinisisi niyo siya dahil hindi siya magkaanak. Araw-araw, pinaparamdam niyo sa kanya na wala siyang silbi. At ako, ma, ako ang pinakamasahol sa lahat. Hinayaan ko kayong gawin iyon sa kanya. Hinayaan ko siyang mag-isa sa lahat ng pasakit. Sabi ni Marco, ang kanyang boses ay punong pagsisisi. Hindi ko po siya hihiwalayan. Mahal ko po si Thea at ipaglalaban ko po siya. Tumadyo si Doña Elena. Galit na galit. Kung pipiliin mo ang babaeng iyan, kalimutan mo nang may ina ka. Kung ganun po ang gusto ninyo, ma. Sagot ni Marco, hindi nagpatinag. Biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Pumasok si Thea, kasama si Auntie Lydia. Ang kanyang nga mata ay magapa rin, ngunit ang kanyang tindig ay matatak. Hindi na siya ang Thea na takot. Nanlaki ang mga mata ni Doña Elena. Althea, anong ginagawa mo rito? Wala kang karapatan na bumalik dito.
How? Lumapit si Thea. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Doña Elena. May karapatan po ako, ma'am. Asawa po ako ni Marco. At hindi po ako alis nang hindi kami nag-usap ng mayos. Nagulat si Marco sa pagiging matapang ni Thea. Lumapit siya at hinawakan ang kamay nito. Mahigpit. Mahal, nandito ako. Tiningnan ni Thea si Marco at sa mga mata nito ay nakita niya ang pagmamahal, pagsuporta at pagsisisi. Ngumiti siya ng bahagya, isang ngiting puno ng pasasalamat. Marco, ano ba? Bakit mo siya kinakampihan? Sigaw ni Doña Elena. Ma, tama na po, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng autoridad. Kailangan nating mag-usap ng mahinahon. Lahat tayo. Umupo si Thea at Marco sa sofa abang si Doña Elena ay nakatayo pa rin, galit na galit. Alam ko po na nagkamali ako. Simula ni Thea, ang kanyang boses ay malinaw. Niloko ko po kayo at humihingi po ako ng tawad, pero ginawa ko po iyon dahil sa takot. Takot na baka hindi ako maging sapat para sa inyo, Ma'am Elena. Takot na baka iwanan ako ni Marco. Ang pressure po na makaanak, araw-araw ay halos sumira sa akin. Narinig ni Marco ang bawat salita ni Thea. Ang sakit sa boses nito ay tumusok sa kanyang puso. At ako ako ang may kasalanan kung bakit siya nakaramdam ganun, sabi ni Marco. Dapat pinrotektahan ko siya, dapat pinakingan ko siya. Hindi ko dapat hinayaan na mag-isa siya sa lahat ng pressure. Kaya ngayon ako ang mangangako sa inyo. Hindi ko na po siya pababayaan, hindi ko na po siya hahayaang mag-isa. Lumapit si Marco kay Thea at niyakap ito ng mahigpit. Mahal, patawarin mo ako. Hindi ko dapat hinayaan na mangyari ito. Simula ngayon, maniniwala ako sa iyo at ipaglalaban kita. Niyakap ni Thea si Marco pabalik. Ang kanyang luha ay bumalong muli, ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ng kaluwagan at pasasalamat. Tinitigan ni Doña Elena ang mag-asawa. Ang kanyang muha ay matigas, ngunit may bahagi sa kanyang mga mata na tila may nagbabago. Ang kanyang anak, na laging sunod-sunuran sa kanya, ay ngayon ay naninindigan. Ang kanyang manugang, na dati ay mahina at takot, ay ngayon ay matapang na humaharap sa kanya. Kung pipiliin mo ang babaeng iyan, kalimutan mo nang may ina ka, sigaw ni Doña Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at pagkabigo. Ang masalita ni Doña Elena ay umalingaw-ngaw pa rin sa tainga ni Althea, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tumusok sa kanyang puso. Ang yakap ni Marco ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ang pagpili ni Marco na manindigan para sa kanya, laban sa sariling ina, ay nagpatunay sa kanyang pagmamahal. Nang gabing iyon, matapos ang mainit na pagtatalo, tahimik na umalis sina Marco at Thea sa mansyon ng De La Cruz. Hindi sila nagdala ng maraming gamit. Ang tanging dala nila ay ang kanilang pagmamahalan at ang pangako sa isa't isa. Mahal, mayroon akong inihanda, sabi ni Marco habang nagmamaneho sila, isang maliit na bahay. Hindi ito kasing laki ng mansyon, pero sa atin ito, walang magdidikta sa atin doon. Nagliwanag ang muha ni Thea, isang bagong simula. Isang lugar kung saan sila makakapagtayo ng sarili nilang mundo, malayo sa maanino ng nakaraan. Ang bahay ay simple, ngunit malinis at comfortable. Mayroon itong 2 silid-tulugan, isang maliit na kusina at isang sala. Hindi ito malayo sa barangay Silangan, kaya malapit pa rin sila sa Antilidia. Makasama silang naglinis at nag-ayos ng bahay. Bawat pagpahit sa sahig, bawat paglalagay ng kurtina, ay parang pagtanggal ng bigat sa kanilang mga balikat. Nagtawanan sila, nagbiruan, at sa bawat sandali, unti-unting naghihilom ang masugat ng nakaraan. Isang gabi, habang nakahiga sila sa kanilang bagong kama, makayakap, nagsimulang makuwento si Thea. Ikinuwento niya ang lahat ng kanyang takot, ang kanyang nakaraang relasyon na nag-iwan ng malalim na sugat, at kung paano siya natakot na mawala si Marco. Mahal, alam kong mali ang ginawa ko, sabi ni Thea,
Ang kanyang boses ay nanginginig. Pero natakot ako. Natakot akong mawala ka, tulad ng pakawala sa akin ni Miguel. Pakiramdam ko, hindi ako sapat. Hinalikan ni Marco ang noo ni Tia. Hindi ka nawala, mahal. Nandito ako. At kahit anong mangyari, hindi kita iwan. Ang pagkakamali mo ay pagkakamali ko rin. Dapat pinakinggan kita. Dapat pinrotektahan kita. Patawarin mo ako. Ang masalita ni Marco ay parang balsam sa kanyang kaluluwa. Sa mga gabing iyon, sa kanilang maliit na bahay, natutunan nilang magpatawad, magtiwala at tanggapin ang bawat isa ng buong buo. Napag-usapan din nila ang tungkol sa pagiging magulang. Mahal, kung hindi man tayo makaanak, okay lang sa akin, sabi ni Marco isang araw habang naglalakad sila sa dalampasigan ng barangay Silangan. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa karagatan. Ang importante ay makasama tayo. Ikaw at ako, sapat na iyon. Niyakap ni Tia si Marco. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Ang pagtanggap ni Marco, ang kanyang pagmamahal na walang kondisyon, ay mas mahalaga pa kaysa sa anumang anak na may bibigay niya. Isang hapon, habang si Marco ay nasa trabaho, biglang tumunok ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Sinagot niya. Hello Marco, sabi ng boses sa kabilang linya. Si Sofia. Sofia? Bakit ka tumatawag? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay malamig. Gusto lang kitang kumustahin, Marco. Nabalitaan ko ang nangyari. Alam kong nasasaktan ka ngayon. Nandito lang ako para sayo, sabi ni Sofia. Ang kanyang boses ay malambing. Wala kang pakialam sa akin, Sofia, sagot ni Marco. Ang gusto mo lang ay guluhin ang buhay namin ni Tia. Wala kang karapatan na mangyalam. Pero Marco, alam mong mas bagay tayo. Alam mong mas magiging masaya ka sa akin. Hindi ka sasaktan ng kasinungalingan, patuloy ni Sofia. Tama na, Sofia, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay punong galit. Wag na wag mo nang tatawagan ako. Wala kang lugar sa buhay ko. Ang tanging babaeng mahal ko ay si Tia at hindi ko siya iwanan. Ibinaba ni Marco ang telepono. Ang kanyang puso ay puno ngang pagdetermina. Hindi na siya ang dating Marco na sunod-sunuran. Ngayon, alam niya kung sino ang mahalaga sa kanya. Kinagabihan, habang naghahanda si Tia ng hapunan, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Kumulo ang kanyang tiyan. Mabilis siyang tumakbo sa banyo. Narinig ni Marco ang tunog ng pagduduwal. Nag-alala siyang lumapit sa banyo. Ayos ka lang ba, mahal? Tanong ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pag-alala. Ang pagduduwal ay hindi tumigil. Paulit-ulit na nangyari ito sa sumunod na mga araw at sa bawat pagkakataon lalong lumalaki ang pagtataka ni Tia. Hindi ito ang pagpapanggap na ginawa niya nun. Ito ay totoo. Mahal, kailangan na nating magpa-check up, sabi ni Marco isang umaga. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-alala. Hindi na ito normal. Baka may sakit ka? Nag-alinlangan si Tia, ngunit sa huli, pumayak din. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Takot? Pag-asa? Pagalito? Napunta sila sa isang maliit na klinika sa bayan. Malayo sa mga matangang pamilya de la Cruz, isang Dr. Castro ang sumalubong sa kanila, isang matandang babae na may mabait na ngiti. Matapos ang ilang pagsusuri, pinaupo ni Dr. Castro si Tia sa isang upuan. Mrs. de la Cruz, simula ni Dr. Castro, ang kanyang boses ay kalmado, mayroon akong magandang balita para sa inyo. Kumunot ang noo ni Tia. Magandang balita? Buntis ka, sabi ni Dr. Castro. Ateng gumiti. Nanlaki ang mga mata ni Tia. Hindi siya makapaniwala. Buntis? Toto? Pagkatapos ngang lahat ng pagpapanggap, ngang lahat ng sakit, ngang lahat ng pagdududa, ngayon toto na? At hindi lang iyan, patuloy ni Dr. Castro, ang kanyang ngiti ay lumawak, mayroon kang kambal. Isang lalaki at isang babae. Biglang bumaksak ang luha sa mamata ni Tia. Hindi lang isa, kundi dalawa. Isang himala. Niyakap siya ni Marco. Ang kanyang mukha ay puno ng tuwa at pagkabigla.
Mahal, totoo ba to? Bulong ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa kagalakan. Tumango si Thea, hindi makapagsalita. Ang tuwa ay halo-halong takot. Paano nila ito sasabihin kay Doña Elena? Pagkatapos ng lahat ng nangyari, maniniwala pa kaya ito? Habang papalabas silang klinika, tumunok ang cellphone ni Marco. Si Auntie Lydia. Marco, nandito ako sa ospital. Si Doña Elena na ospital. At mukhang maluba ang kalagayan niya, sabi ni Auntie Lydia. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Biglang nalamig ang katawan ni Thea. Doña Elena, maluba? Nagmadali silang nagtungo sa ospital. Pagdating nila, nakita nila si Auntie Lydia na nakaupo sa labas ng kwarto ni Doña Elena. Ano po ang nangyari, Auntie? Tanong ni Marco. Heart attack, Marco. Sobrang stress daw, sagot ni Auntie Lydia. Ang kanyang nga mata ay namumula, pero stable na siya ngayon. Gising na. Pumasok sina Marco at Tia sa kwarto. Nakita nila si Doña Elena na nakahiga sa kama, maputla at mahina. Ang dating matigas na mukha nito ay ngayon ay punong pagod at sakit. Ma, tawag ni Marco. Lumapit sa kanyang ina. Tumingin si Doña Elena sa kanila. Ang kanyang mamata ay tila malayo. Marco, Althea. Ang kanyang boses ay mahina. Lumapit si Thea sa kama. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Galit, patawad, pag-aalala. Ma, pasensya na. Simula ni Doña Elena. Ang kanyang nga mata ay nagsimulang mamasa. Ang lahat ng ginawa ko, ang panggigipit ko, dahil sa takot ko. Takot na baka mawala ang pangalan ng De La Cruz. Takot na baka hindi ako maging sapat sa matang ng lipunan. Ang nanay ko, ganun din ang ginawa niya sa akin. Pinilit niya akong magpakasal sa tatay mo para lang makaroon ng tagapagmana. Hindi ko naisip na idudulot ko rin pala ang sakit na iyon sa inyo. Nagulat sina Marco at Thea. Ito ang unang pagkakataon na narinig nila ang ganitong klaseng pag-amin mula kay Doña Elena. Ang kanyang pagiging mahina ay naglantad sa kanyang tunay na sakit. Patawarin niyo ako, maana, sabi ni Doña Elena. Ang kanyang maluha ay bumalong. Patawarin mo ako, Althea. Hindi ko dapat ginawa iyon sa'yo. Hindi ko dapat pinahirapan ka. Lumapit si Thea at hinawakan ang kamay ni Doña Elena. Ang kanyang puso ay punong pag-unawa. Sa wakas, naintindihan niya ang pinagmulan ng pagiging matigas ni Doña Elena. Ma, patawad din po, sabi ni Thea. Ang kanyang nga luha ay bumalong. Patawad po sa kasinungalingan ko. Hindi, anak. Hindi mo kasalanan, sabi ni Doña Elena, umiling. Kasalanan ko. Ang lahat ng ito ay kasalanan ko. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Thea ang sipa sa kanyang tiyan. Isang mahinang sipa, ngunit sapat para maramdaman. Tumingin siya kay Marco at pagkatapos ay kay Doña Elena. Dahan-dahan, kinuha ni Thea ang kamay ni Doña Elena at inilagay sa kanyang tiyan. Nagulat si Doña Elena. Tumingin siya kay Thea at pagkatapos ay sa kanyang tiyan. Ang kanyang mamata ay nanlaki. Ma, apo, bulong ni Doña Elena. Ang kanyang boses ay nangingini. Ang isang butil luha ay dahan-dahang lumandas sa kanyang pisngi. Pasensya na sa lahat. Ang kamay ni Doña Elena ay nanatili sa tiyan ni Althea. Ang kanyang mahinang madaliri ay nakakaramdam sa bawat tibok ng buhay na lumalaki sa loop. Patuloy na umagos ang luha sa kanyang nga mata. Ngunit ngayon ay luha na itong pagsisisi at bagong pag-asa. Mga apo, pasensya na. Bulong niya. Mahina ang boses ngunit puno ng sinseridad. Niyakap ni Althea ang kamay ni Doña Elena at umagos din ang luha sa kanyang pisngi. Ito ay isang sandali ngang kapatawaran ngang pag-unawa. Nakatayo si Marco doon. Nasasaksihan ang eksena na hindi niya inaasahang mangyayari. Alam niyang ito ang simula ng isang malaking pagbabago sa kanilang pamilya. Sa sumunod na mga linggo, unti-unting gumaling si Doña Elena, ngunit hindi na siya tulad ng dati. Ang kanyang pagiging mahigpit at dominante ay napalitan ng pagiging mas malambing at tunay na pagmamalasakit. Madalas siyang tumatawag kay Thea.
Nagtatanong tungkol sa kalusugan niya at namgasanggol sa tiyan. Minsan, bumibisita siya sa kanilang maliit na bahay, nagdadala ng marigalo at naghahanda ng mapakain na mabuti para sa buntis. Naramdaman ni Thea ang tunay na pagbabago sa kanyang biyenan. Hindi na ito pressure o control, kundi ang pagmamahal ng isang lola na sabi sa kanyang maapo. Nang dumating ang araw ng panganganak ni Thea, nanatili si Marco sa tabi niya sa bawat sandali, mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Naroon din si Doña Elena sa ospital, hindi man sa loob ng delivery room, ngunit nakaupo siya sa waiting area, patuloy na nagdadasal. Dumating din si Auntie Lydia, hinawakan ang kamay ni Doña Elena at ibinahagi ang kanyang pag-alala at pag-asa. Pagkatapos ng ilang oras ng hirap, sa wakas ay umalingaw-ngaw ang iyak ng masanggol, sinira ang tensyon sa hangin. Isang lalaki at isang baba, congratulations. Bating ang doktor na may maliwanag na ngiti. Tumulo ang luha ng kaligayahan sa pisngi ni Thea. Niyakap siya ni Marco ng mahigpit, hindi tumitigil sa paghalik sa kanyang Maging si Doña Elena, nang marinig ang balita, ay lumuha ng labis. Ang kambal, isang lalaki at isang babae, ay malusok at kaibig-ibig. Ang batang lalaki ay may mga mata ni Marco, at ang batang babae naman ay may ngiti ni Thea. Nakaisa muli ang pamilya de la Cruz, hindi lamang sa pagdating ng dalawang munting anghel, kundi dahil din sa pagilom ngang masugat sa puso ang bawat isa. Sa mga araw na nasa ospital si Thea, personal siyang inalagaan ni Doña Elena, sinubuan ng bawat kutsara ng lugaw at hinimas ang kanyang likod. Ang mga maliliit na kilos na iyon ay nagsalita ng malakas tungkol sa pagsisisi at pagmamahal na ngayon ay nararamdaman niya para sa kanyang manugang. Si Sofia, na minsan ay sumubok na sirain ang kanilang buhay, ay tuluyang naglaho sa kanilang buhay, tila isang anino mula sa nakaraan. Makalipas ang ilang buwan, nakaroon ng maliit na family outing ang pamilya de la Cruz sa Barangay Silangan, kung saan minsan ay naglakat-lakat sina Thea at Marco at nangako sa isa't isa. Ang tanawin ay napakatahimik at maganda. Buhat ni Marco ang kanilang anak na lalaki, habang buhat naman ni Thea ang kanilang anak na babae. Si Doña Elena, na may malambing na ngiti sa labi, ay pinakmamasdan ang kanyang maapo. Tiningnan ni Thea si Marco, ang kanilang mga munting anak, at si Doña Elena na tuluyang nagbago. Hindi siya makapaniwala na malayo na ang kanyang narating, mula sa matinding takot at kasinungalingan hanggang sa paghahanap ng kanyang halaga at isang tunay na kaligayahan. Ang kaligayahang ito ay hindi resulta ang pagpupunyagi na tuparin ang mainaasahan ng iba, kundi mula sa tapat na pag-ibig, pagtanggap at kapatawaran. Natutunan niya na ang pag-ibig ay hindi nangangailangan ng kasinungalingan upang mabuhay, kundi nangangailangan ng katapatan, tapang at kakayahang magpatawad sa sarili at sa iba. Ang pamilya ay hindi lamang dugong buo, kundi pag-unawa, pagpaparaya, at pagmamahal na walang kondisyon. Salamat, Panjinun. Salamat sa bagong simula. Bulong ni Thea, pinakmamasdan ang kanyang maliit na pamilya, isang pamilya na inakala niyang mawawala, ngunit ngayon ay mas buo kaysa kailanman. At dito nagtatapos ang kuwento ni na Althea at Marco. Sa aming maminamahal na mambabasa, isang taus-pusong pasasalamat ang nais naming ipabot sa inyo sa pagbibigay ng inyong mahalagang oras at atensyon sa pagsubaybay sa kuwento ni na Althea at Marco. Ang bawat pahina, bawat kabanata na inyong sinamahan ay nagbigay na kulay at buhay sa aming pagsasalaysay. Ang paglikhang ang pangarap na ginawang lihim ay isang paglalakbay na puno na iba't ibang emosyon. Bilang inyong manunulat, kasama ninyo akong naglakbay sa bawat pagsubok, nagalak sa bawat tagumpay, at nasaktan sa bawat pagkakamalingang ating mga karakter. May mga sandali na tila ang bigat nga kuwento ay nagpapahirap din sa akin, ngunit ang pag-asa sa huli, ang pag-asang matututo tayo mula sa makaranasan, ang siyang nagtulak sa akin na ipagpatuloy ang pagsusulat. Nais naming ipaabot sa pamamagitan ng kwentong ito na ang tunay na pag-ibig ay hindi matatakpuan sa kasinungalingan, kundi sa katapatan at pagtanggap.
Ang pagpapatawad, lalo na sa sarili, ay isang daan patungo sa kapayapaan. At kahit gaano man kalalim ang dilim, laging mayroong pag-asa para sa isang bagong simula. Ang bawat isa sa atin ay may karapatan sa ikalawang pagkakataon at ang pamilya, higit sa lahat, ay dapat maging kanlungan ngang pagmamahalan at pagkakaunawaan, hindi ngang panghigipit o paghuhusga. Lubos kaming umaasa na ang kwentong ito ay naiwan ngang marka sa inyong mga puso at nagbigay ng inspirasyon. Anumang aral na inyong napulot, anumang damdaming inyong naramdaman, ay aming pinahahalagahan. Nais naming marinig ang inyong mga salobin at damdamin. Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mapaboritong bahagi, ang makarakter na tumatak sa inyo, o ang mamansahang inyong baon matapos basahin ang kwento. Maraming salamat muli sa inyong pagmamahal at suporta. Nagmamahal, Hugot Corner Studios.